Kumusta na mga kalusmiminda? Magandang gabi sa ating lahat mga kababayan, mga kadidis natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo sa ating mga kapatid dyan, mga OFW. Kumusta na, di ba? Naging vigilance ba tayo sa mga investigasyon ngayon sa flood control? Di ba? Lumalabas na at malinaw na kung sino ang nasa likod nito mga king crooks na korupsyon sa flood control funds. Ito yung mga billions of kickbacks ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. At bago ang lahat, ibalik muna natin sa una kong video. Nabanggit ko na doon yung tungkol sa confidential fund ni Bibi Sara na pilit nilang paimbestigahan. Alam natin kung anong agenda yun. Diba? Sinabi ko, front lang yun to divert para i-mislead ang totoong bayan kung sino talaga ang mga korap sa pag-alis ni IPMI RRD sa kanyang pwesto. Okay? So now, ginagamit nila ang confidential fund para pabagsakin ang mga Duterte. Dahil ang mga Duterte naman talaga o si Sara ang kandidatong to bid sa 2028 para sa presidential election. At takot na takot sila na balikan itong nangyari ng mga korupsyon doon sa 2023 palang budget na nakitaan na doon sa Senado sa insertion yun 8 billion wherein doon pa si Sara sa undersecretary pa ng education. Okay, malinaw yun na black propaganda lang talaga nila. Gumagamit pa sila ng binulgar pa nila yung mga aliases wherein ako na may sabi niyan mga kababayan, mga kadides, na normal sa gumamit ng mga confidential fund na maglabas ng mga assets na yung magpipid para dun sa purpose ng pundo na talagang gumagamit ng mga aliases. Alam nila yan. Even do sila, alam nila yan. Pero dahil nga, sinabi ko, maraming mga kababayan natin na madaling madala sa mga black propaganda nila. So, pinaulit-ulit nila yun, inuulit-ulit nila yun. Just imagine bakit ko nalaman yun? Dahil kuha na ang may sabi. Kuha na ang may sabi mismo. Na clear ang 125 million. Sumubra pa nga nung inimbestigahan dahil nga may fundings pa na iba na nakuha nila dun sa pamamaraan na para magdagdagan lang yung maliit na budget dahil kinapos. Complete na yan Although mayroon silang mga issue doon na kailangan ipapakita yung mga papers sa mga ibang nagastos doon. Pero of course, naglabas na ng statement ang kuha at hindi na yun maibabalik para kukontrahin ang kanilang statement. So, very clear yun. Ngayon, pangalawang natin, doubt is yung naglabas ang Supreme Court ng unconstitutional yung impeachment na ginawa nila dahil dun sa 4 complaint nangyari na supposed to be 1 complaint lang every year pag nag-impeach ka ng isang official of the government. Maliwanag yun, di ba? Pinipilit nila, ayaw pa nilang sundin
ayaw pa nila irespeto. Diba? Obvious na obvious mga kadidis. Obvious na obvious yung mga ginagawa nila. Obvious at saka abuse ang ginagawa nila. Diba? Pagkahuli nila kay PRRD, sa madaling salita, sabi pa nga ng ibang mga abogado, nakidnap dahil nga wala sa proseso. So, talagang ginagawa ng paraan na traidorin na lang kasi nga kung idaan mo sa legal na proseso yon sa due process, hindi naman nakasuhan talaga. Lahat na ibasura na yon nung nakaraan pa. Nakaraan pamumuno pa ni Tatay Diggs. Diba? Binasura na lahat yun. Yung mga kaso nun. Ang malakas lang na tumindig talaga doon is itong mga leftist, itong mga makakaliwang grupo na ngayon ay natatalo na dahil sa kanilang mga alam na ng mga ibang kababayan natin yung strategy nila. So makikita nyo Franz Castro, diba? Convicted pero dito lang ngayon, diba? Nakalabas, convicted na yan, ha? Wala pang wala pang bilyong kaso niya, child trafficking, no? Sila ni matagal na yan, alam na namin yan. So nag-decide na lang talaga yung hukuman dahil doon hindi nila may paliwanag dahil nagreklamo na rin yung mga magulang. So papunta tayo dito sa flood control investigation. Alam nyo mga kababayan, mga kadides, ibalik natin doon sa bago pa mag-eleksyon ng midterm ng nakarang buwan, ang unang bagyo tumama sa atin dito, nagkaroon ng flood na matindi, na epekto ng matinding traffic dito sa Kamaynilaan. Kung naalala nyo, hinahanap po yung video na yun eh. Di ba sinasabi ni PRRD nun na imbestigahan nyo ang flood control project. Bakit nagkaganyan? Yung 9 billion na flood control project. Naalala nyo yun? Walang nag-imbestiga. Di ba? Walang nag-imbestiga doon. Dahil doon sila nakakonsentrate kung paano nila pabagsakin ang mga Duterte. Alam nyo mga kadides, di ba? Ngayon, kitang-kita nyo na, ginagawa na lang nila ng paraan na gustong pabagsakin kaagad o ma-impeach si Sara dun sa, siguro alam ko kasi hindi na malayo sa isipan natin yan mga kababayan, yung mga nanakaw-nakaw nila ng mga pera, mga kickback. Hindi lang kickback, mayroon pa talagang yon, mga talagang corrupt talaga sa pundo. Isipin mo, bilyon, ano-ano na yun nila ni Saldico at saka ni Romualdez. Marines na nagsabi, mga ka-brother na natin, nagsasabi niyan, hindi yan matatakot magsalita. At hindi rin natin masabi na mayroong magtulak niya na mga ibang politiko, mga kalaban man o kakampi ng kundi tauhan nila yan mismo, ha, ang nagsabi na mismo, naipit na dahil mula doon kay Diskaya hanggang nagtuturuan na hanggang sa DPWH at pati yung mga House of Representatives. Hindi na tayo mag-mention ng mga pangalan muna sa mga House of Representatives kung sino yung involved. Magkakaalaman din yan sa uli. Kasi ang inimbestigahan ngayon, DPWH pa lang at yung mga bagman tsaka yung mga kontraktor. Maging vigilance tayo mga ka-DDS, mga kababayan dyan sa
flood control issue dahil ang sa totoo lang, kung hindi kay Marcolita, kay Senador Marcolita, Rodante Marcolita, with due respect, siya lang ang may lakas loob na imbestigahan yan dahil ibinigay sa kanya ang Blue Ribbon Committee ni SP Escudero, wherein kinukontra ba ng mga ano yan, mga media. Alam nyo kung sinong media na kontra niya kay Senador Rodante Marcolita. Bakit ibinigay daw sa kanya ang Blue Ribbon Committee, samantalang new fights pa lang daw si Senador Rodante Marcolita. Di nila iniisip na isang abogado si Senador Marcolita at proven na yan sa investigasyon rather than ibang mga senator natin. In fairness dun sa iba, pero mas preferred ko pa si Senador Rodante Marcolita rather than sa iba. So nung yun pinasa ni Senador Marcolita yan, mga kababayan, di ba? Nagsilutangan na, umpisa na. Oh, anong ginawa nila ngayon? Kinudita nila Escudero. Alam nyo, alam natin yan kung sino yung nag-ano niyan, nagba-back up niyan. Di ba? Inano kagad ni Soto. Tapos pinili ni Soto si Ping Lacson. In fairness naman doon kay Ping Lacson, even doon na nagkakaanuan sila ni Marcolita ngayon, Senador Marcolita, pero straight to the point din yan si Lacson. Kaya lang ang mula noon kasi naanuhan ko yan na may pagkaano talaga yan din, may mga tinatawag na may pagkabayas din. At nung kung nasundan nyo yung investigation ng NTF-ELCAC noon, si General kini-question pa ni, instead na ididiin ni Lacson noon yung mga left, di ba? Mas kini-question pa niya yung mga member no ng NTF-ELCAC, pati yung si comment nga kayo sino pa yung naging unang itinalaga ni President Duterte, wherein yung NTF-ELCAC ngayon ay noon na siya talaga yung naging isa sa mga dahilan na nagbabaan ang nag-return to yung mga dating rebelde na dumami yung mga tinatawag natin mga returnist na mga leftist, at sila rin ang nagsasalita laban against din sa mga nagpapatuloy ngayon sa kanilang idealism. Lalo na kilala naman si Eric Siles, di ba? Mabukal talaga diyan. Pati yung mga babae nagsusurrender noon, nagsusurrender noon, sinasabi nila kung anong nangyari sa Kilusan, may mga nang-rape na mga nangyari, pero walang ginawa ang Gabriela. Paano gagawa yun? Iisa ka yun sa grupo. Isa lang kayong balahibo. Diba? Sabi nila, ipaglalaban yung mga kababayan, wala kang investigasyon na sa kanila. So, balik natin sa flood control project, mga ka-DDS, kababayan ko. O ngayon, diba? Ilang bilyon na ang lumabas. Pinapakita na sa video kaano karami yung pera. Di ba? Ang sakit. Pinagkukurakot lang, samantala ang hirap-hirap natin tumawid. Biyahe tayo dahil sa baha. Nakita natin yung mga kababayan natin
na umaapaw na sa halos sa bubong ang kanilang ang mga baha na hindi matapos-tapos na proyekto, substandard na mga paggawa. Yun pala, makikita lang natin sa bumibili ng mga jet, nagkakaroon ng property sa ibang bansa, mga hayop, diba mga kababayan? Andun ba kayo noong September 21 sa Liwasang Bonifacio sa mga kadidays natin? Separate tayo dun sa Mindiola kasi magulo dun, kasi ibang pakay naman dun. Pero hindi natin alam natin kung sino mga grupo dun. Yung nakaitim, naka-mask na mga black, alam natin yun. Kanino yun? At yung sa Itchesray naman, yung mga pinklawan. Dito naman sa Aganaldo, saka sa Liwasang Bonifacio. Yun yung mga ano natin, supporters ng, ito yung nanawagan ng BBM resign. Totoo naman talaga, di ba? Sinasabi na ni PRRD yan, na very weak leader yan si BBM. Pero ginawa natin, pinalampas natin dahil nga alam natin doon naka uniteam si Sara dati. Kaya nanalo talaga si BBM. So, dito na, wala na tayong magawa ngayon. Kasi nandyan na. So, ang babantayan natin ngayon na maprotektahan natin yung Vice President ngayon mga kadides. Kailangan vigilance tayo kasi gumagawa sila ngayon ng alam na natin. Katuto yung sinasabi ni Amy Marcos, bagamat ano din yan, si Amy, kaya si Rimula ang babantayan natin pag ma-ombudsman yan. Kaya yung namamangka sa dalawang ilog yan, papaganong-ganon din yan si Boyeng. Pero alam ko kung anong purpose niyan, kung bakit gustong mag-ombudsman yan despite maraming kaso yan na kinakaharap. Totoo naman talaga. Obvious of authority, nasa DOJ siya. Binabali-bali niya yung ano ng batas. Makikita naman natin. Ngayon, balik tayo sa flood control. So, yung latest lang natin ng mga balita sa flood control natin is yung sa pagsalita na nung bagman o mga security detail ni Saldico na mga ex-marines, wherein isipin nyo ilang malita, no? Hindi drawing yan, totoo yan. Makikita mo yung, malalaman mo talaga yung sa body language ng tao kung dinidiktahan o hindi, at walang pwedeng magsasabi niya na kukontrahin sa kanila. Sino bang may hawak na yun ng gobyerno, di ba? Lalo na yung Senate President natin, di ba? Kinudita lang si Marcolita nun dahil kita na nila, nagpapunta na dun eh. Mga kababayan, mga ka-DDS, ang credit talaga sa investigation ng flood control ngayon ay ibinigay ko, in my own opinion kung mag-a-agree kayo sa akin. Kahit sabihin kong talagang Duterte ako. Pero kung titingnan mo, kung hindi kay Senador Marcolita maglakas loob na imbestigahan tong flood control na to, sinabi na talaga yan ni Tatay Digong bago pa man siya i-kidnap ng unang bagyo dito sa Maynila. Sinabi niya yun. Makikita nyo yung video niyo, halongkatin nyo yun. Hindi na ako gumagamit ng reaction video ngayon kasi may restriction na yung YouTube channel ko. Kaya asahan natin yan ngayon na mga kababayan, di ba? Nagbigay na ng statement si
si Soto regarding yung sa investigation na gusto nilang paubayaan na lang sa ICI, Independent Commission ng Investigation. May tiwala din naman ako kay kay Dison, kasi si Benz dating undersecretary yan, maraming napagawa din yan dahil sa sipag at talagang under control ni Duterte, kaya unlinis ng sabihin natin, meron siguro nakukuha din ng mga DPWH dati, pero siguro isnak hindi katulad ngayon na talagang bilyones yan. Hindi mo masabing kasi ang nakaano lang kay President Duterte dati, talagang binabasa muna yung mga proposal. Talagang nakita nyo si di ba, mga Radides, nagpuyat yan kahit na sobrang tanda na, nagpupuyat pa yan para dun sa binapagbabasa ng mga dapat sa kanya mga signature, mga approval. Binabasa niya yan muna, magpit niya yung binabasa bago niya pirmahan at ma-approve yung para sa mga proyekto. Sa dami-dami ng ginawa ni PPRRD, mga kababayan, diba, nakakalungkot, tinatraidor lang ng ating mga kababayan din, opisyal ng gobyerno. Darating din yan ang karma sa kanila, kaya protektahan natin si BP Sara. Balik natin sa flood control project, mga kababayan. Hindi maiwasan na ma-recall natin yung mga bilang suporta sa main topic natin, mga kababayan, mga ka-DBS. Ngayon kita na natin siguro mga mapapanood ng video natin nito sa mga loyalista, mga pinklawan, kikita nyo naman against na sila, di ba? Masakit. Tamang-tama talaga, mga kababayan, ang sinabi ni BP Sara na 2 tao lang ang nagkontrol ng pera ng ating bayan, sa ating bayan. Saldi ko lang at si Martin Romualdez. Ano man sabi ng bagman? Diba? Ilang balita ang hatid nila dyan sa Forbes. Tapos, diretso sa bahay ni Saldico. Sometimes, diretso nila sa bahay ni Martin Romualdez. Alam na alam nila yung location. Diba? Wala, tuloy-tuloy. Malalaman mo na sa body language ng nung bagman na nagsasabi. Malalaman mo yung na hindi at walang pwedeng makapag-influence nun na edited. Pati si Boyeng Rimula na alam natin kung kanino yan. Diba? Pangiwi-ngiwi pa sa bilyon-bilyon na sinabi ng ni Henry Alcantara, ex DPWH engineer dito sa Bulacan. Napaka mga kadidis, napaka parang sobrang pangbabastos na lang sa taong bayan ng ginagawa ng mga to. Di ba? Napaka malaking mga halaga. Ngayon, anong sasabihin kaya ng mga loyalista na pilit nila ipa-impeach si Sara Duterte? Nakita nila 125 million na budget ng confidential fund. Ang kuha na nga mismo nagsabi na walang problema. Pinipilit talaga nila. Ayaw pa nila, pati kuha gusto pang imbestigahan. Gusto pang ibibend yung mga testimony at ebidensya ng mga dahil itong mga magagaling na quadcom sa pangunguna ni Abante na tinasabi natin na son of the Comelec,
nakaupo pero hindi nanalo, kayang hiya, di ba? Pinipilit ang sarili. Ka 100,000 ka lang, naka-landslide yung si Uy, di ba? Ibig sabihin sa ano mo, distrito mo, naka 100,000 ka, tapos samantala 300 something yung nananalo. Di ka ba nahiya? Pinagpilit mo yung sarili mo, di ba? Natatanggalan daw siya ng, parang bunutan daw siya ng tinik. Alam mo na, alam mo na kung anong iniisip ni Abante dahil dun sa ginagawa nila ngayon kay BP Sara. Kita mo, unwari nag-iimbestiga sila sa flood control project ngayon, TRICOM, tsaka itong ano, pilit pa imbestigahan si Paulo Duterte. Si flood control. Samantala ang ganda naman. Dito siya sa Manila, dito siya malapit sa Pandaka na malulunod na siya sa baha. Doon siya mag-imbestiga sa. Kita mo, gustong i-mislead talaga mga kababayan, kayong mga loyalista, kayong mga binglawan. Sige. Sabihin nyo, mali ako sa mga sinasabi ko. Di ba? Si Saldi Cola at si Martin Romualdez, yung amo nila, i-lead man para dun sa pag-impeach kay BP Sara. Bulgar na. Saan si Saldi ko ngayon? Nasa ibang bansa na. Kalyado na mismo nagpatawag na gustong bumalik ka dito para harapin mo yung investigasyon within 10 days. Mas maganda sana, babalik talaga yan. Di ba? Kita mo yung mga content niya, yung mga vlogger ng mga loyalista, ano-ano ng mga paninira. Sinasabit na si Senador Marcolita sa kay Napoles. Gumagawa na lang ng mga kasinungalingan ng mga content. Para i-divert lang nila yung heart and mind of the people, mga loyalista, vloggers. Alam nila ang katotohanan na ngayon. Mahirap mo na i-capture yung heart and mind ng mga yan para sa black propaganda ninyo. Tanggapin nyo na ang katotohanan. Tanggapin na natin kasi kami rin isa sa bumoto kay BBM na weak leader talaga si BBM. Totoo lang. Kita mo kung hindi inumpisa ni Rodante Marcolita, nakikiride on na lang sila ngayon. Si Soto. Pwede ko rin sabihin si Lacson. Pero in fairness naman kay Lacson, alam ko yun, straight to the point din yan. Kaya lang may pagka-bias yan. Pero wala siyang magagawa ngayon kasi mismo may mga pinipirmahan nilang nila, papasa na lahat yan sa mga member ng Blue Ribbon Committee. Hindi na nila madoktor yan. Hindi na nila ma-influensahan yung mga mga bagman o yung mga resource person na nagsasabi ng against doon. Sabi doon sa mga about kickbacks. So yun lang mga kadides, mga kababayan natin. Huwag natin kalimutan, maging vigilance tayo, lalo-lalo na yun na si Boyeng na nagpumilit na maging ombudsman, lalo na medyo kadikit si YC Vargas. Kita mo,
Sa requirements pa lang, dapat malinis ka, wala kang record, wala kang kaso. Yan babantayan natin. May agenda yan. Bakit nagpumilit yan na maging ombudsman? Baka maging tama yung sinabi ni Amy Marcos, or maging ganun din yung situation pero may pagkaiba naman. Kaya lang nakikita ko talaga na may plano yan. Ang problema nga lang, nabulabog na ngayon sila Martin Romualdez at saka si Saldico. Laki ng mga bahay sa Forbes, no? May mga pinapagawa pa, bilyones ang halaga. Nakabili ng mga jet, private jet, oh. May mga property sa ibang bansa. Oh, DDS, mga babayan, ano na, balik natin mga Duterte. Yan ang pag-aasa natin, sa tingin ko pa. So, may own opinion, pero sa tingin ko maasahan natin yan, mga Duterte, may balik. Dito lang tayo mga kababayan, mga ka-DDS sa Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag nyo kalimutan kung nagustuhan nyo yung video ko at kita nyo yung informative, thumbs up naman, like and share para sa sunod natin mga video. Yun lang magbigay sa atin ng inspiration, yung support nyo mga ka-DDS, mga kababayan. Maging vigilance kayo, hindi tayo titigil. Although gumagawa ko ng video, bira lang, pero repost lang dahil nga sobra tayo busy sa pang-araw-araw natin na trabaho. Kailangan rin natin na pahinga. Pero kita nyo, anong oras na ngayon, pinapilit natin na pagawa ng video ng mga ganito para mapag-usapan natin ang nangyari sa sitwasyon ng ating bayan regarding sa korupsyon ng flood control. Kung sino yung may utak na king of the crooks. Hanggang sa uli, hanggang sa muli, mga ka-DDS, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share Duterte TV. Bye-bye.